hapon mga kalapatids, nandito nga pala ako sa C5 Taguig. Meron nga palang nagpagawa sa akin ng loob dito. Hindi ko na mapabanggit yung pangalan kasi ayaw pabanggit yung pangalan. So ito palang loob na to. Bali inabot to ng 8 buwan sa amin sa bahay namin kasi nung nagpunta ako dito, nagbigay siya sa akin ng down payment na pampagawa, pang materialis lang. Hindi ko kinontrata ng labor materials. So, mga 3 weeks natapos ko na tong loob na to. And nung natapos ko na, nung nidi-deliver ko na sana, ayaw pa niya ipa-deliver kasi busy pa siya. At saka meron siyang nilalaban na ibon. So, yung loob na to tumagal ng almost 8 months or 9 months sa bahay. So, nung nakakaraan, nung natapos ako sa Olongapo, nag-PM ako sa kanya na kung pwede nang i-deliver yung loob niya. Sabi niya, okay na, pwede na. Kaya, mga kalapatids, eto yung loob niya, dineliver ko na. So, eto, papakita ko pala sa inyo yung loob. So dito pala tayo sa hagdanan. Ito pala yung hagdanan yung mga kalapatid. Sinagyan ko lang ng 2 baitang. Kasi mga mga 80 cm lang yung taas ng pano loob niya. Ayan. Gawa lang ko sa 3/4 na tubular. Saka sa plate sheet, long span, sa 1x1 na tubular, at saka 1-in-1/2 na tubular. Yung yung siding niya, basic yung pinto sa right side, tapos nilagyan ko lang ng cover para pagka umuulan hindi babasahin loob mga kalapatid. So ito, papakita ko mga kalapatid yung pinto. Ayan. Ayan mga kalapatid. So, ang sukat pala ito mga kalapatid, 5x10. So, yung palang loob ng loob na to, yung sa may gitna niya, ginawa kong 4x8 yung plywood, and then yung 1 feet and 1 feet sa magkabilang dulo, ginawa kong ventilation, at saka yung 20 by 20 cm sa front and back, ginawa ko rin ventilation, at saka louver din. Kahit tanghali, mga kalapatid, kahit yung araw, nandun sa likod ng loob, walang kainit-init dito sa loob ng loob ni boss. Ito mga kalapatid. So ito pala yung first section niya ng 5x5. Ito yung sinasabi ko sa inyong plywood na 3/4 yung nilagay ko sa gitna, 4x8, hinati ko sa dalawa, kaya nasa may kabila. Ito pala yung pinaka-ventilation niya sa gilid na 20 cm. Tapos, 1 feet by 20 cm. And then yung kwarto, nilagyan ko na lang dito sa baba kasi medyo mataas yung sa release doon sa meron taas. Hindi ganong maaabot ni boss kasi medyo may kababaan lang siya, hindi siya mataktan. Mga kalapatid. So dito ko na lang nilagay yung release. Ayan para hindi na sila mahirapan magkapatid mag-release. So dito sa ibabaw, dito na lang yung nagsisilbing pang-viewing na lang ng mga ibon niya mga kalapatid. Ayan. So ito pala yung sa viewing niya sa may side. Ayan. So wala palang aviary ito. 360 yung nilagay yung viewing niya. Yan yung kisame niya mga kalapatid. 4x10. So bali ang kwarto lang sa kisame is 4x5. Dinagyan ko siya ng ventilation ulit dito ng 1 feet. 1x4 ang nilagay ko ventilation. Ito yung stilmatic na 1x1 na galvanized. Saka 3/4 saka 1x1 na pinto. Kung ginawa ko lang na sliding. So rito sa may kabilang kwarto mga kalapatids, ganun din. Kung ano yung nandiyan sa may first section, ganun din dito sa may second section. Ayan. Ayan, so 4x4 lang yung pinaka-plywood niya dito sa may flooring para magkakain yung mga ibon, hindi gano'ng makalaglag, tsaka makikita ni bossing yung droppings. So eto, sa may bandang dulo is 1 feet tapos 20 by 20 cm yung sa bawat front and back niya na ventilation. Tapos louver, mga kalapatids. Ayan, yung louver. Kahit ganitong kainitan kalapatids, alas 2 ng hapon, walang init. Wala kang init na mararamdaman rito sa kulungan dahil maganda yung ventilation niya. Merong paikot sa ilalim, tsaka merong paikot sa may ibabaw. Ayan mga kalapatids. Bago meron din siyang release dito sa may kabila. Ayan o. Ayan yung release. O dito pala ipapunta rin dito sa may kabila, sa viewing. Ayan mga kalapatids. So yung palang trap niya, hindi katulad nung mga una kong ginagawang trap. Pinag-order ko na lang si boss ng T-trap. Ayan o. Ayan kay boss, para kung gusto rin din niya i-release dito, pwede lalagyan lang niya ng hook dito sa may ibabaw para naka-hook. Ayan o.
Pero ito sakali ito, pwede na yung tanggalin to para hindi na niya gamitin na pan-release dito. Dito na sa baba na lang para hindi malito yung ibon kung saan lang sila nire-release. Yung mga kalapatid. Yung pala ventilation na to, natatanggal to. Ayan o. Ayan o, napaka-smooth mga kalapatid. So, basta bearing yung ginawa mong sliding, sure ball. Kahit sandaliri lang, may tutulak mo yan, walang kahirap-hirap. Pero marami na akong nakita gumagawa nito. Siguro na ako nila yung idea nila sa akin, yung mga ibang nakita kong gumagawa ng lock. So, okay naman sa akin kasi nga, dahil nakita ko meron silang na akong idea sa paggawa ko, huwag kayong maglala. Hindi ako nagagalit sa inyo kung nagagaya niyo yung mga ibang ginagawa ko. Okay lang sa akin yun. At least may natututunan kayo. Ayan. Yung palang ilaw nito mga kalapatid, sa ano nga pala to, pin light pala yan. So, pinaputasan na sa akin ng may-ari ng lock. Kali wala pa ng kurente, kaya wala pa ilaw, papawis pa lang doon yan. Ito mga kalapatid, yung lock. Oh, yung may idol na naman sa akin, baka ito, makakapul ka naman ng idea sa akin. Dito sa sliding, nilagyan ko na ng lock. Ayan mga kalapatid, so, ayan o. Very easy lang o. Ayan o. Oh. Ipapakita ko sa inyo sa labas mga kalapatid kung paano ilock ito. Sasarado ko yung pinto. Ito mga kalapatid ha, sliding. Oh. Ay lalaki mga kalapatid, ayan o. Oh, napaka-basic oh. Hindi mo na mabubuksan. Oh. Hindi mo na mabubuksan yan. Pag gusto mo buksan mga kalapatids, iangat mo lang yan. Alam mo naman si Agilos mga kalapatids. Mahilig sa DIY si Agilos. Kaya marami kayong matututunan sa akin. Oh. Huwag lang tayong mag-aaway. Marami kayong matututunan sa akin. Kaya mga kalapatids. Oh. Yung palang may-ari nito mga kalapatids, nung napunta ako rito, nagbigay sa akin ng pampagawa. So, eto daw, hindi naman daw niya ini-expect na ganito kalaki yung lock na to. Ang ini-expect lang daw niya, maliit lang. Sabi ko sa kanya, boss, yung sa binigay mo sa akin panggastos sa materyales, hindi ko tinipid. Kung iniisip mo lang ka ako na ganun kaliit yung darating sa yung lock, malaki yung magiging pera ko. Ayaw ko naman ng ganun. So, kung magkano ka ako yung binigay mo sa akin pera, lahat ipinambili ko sa loob, pero mas sumobrang konti, pinangmerienda ko, tsaka pinangkain ko. Pero yung sa iniisip mo na maliit lang ang ina-expect mo, nagkakamali ka. Ayaw ko nung ganung usapan kasi ako. Kung ano yung napag-usapan natin, yun ang gagawin ko. Hindi naman ako katulad ng mga ibang gumagawa. Kung ano yung napag-usapan, ako binabago. Tsaka ako boss, mga kalapatids, sa paggawa ko ng lock, hindi ko tinitipid yung mga materyales. Makikita ninyo yan, maraming mga frame sa loob yan o tinatawag nilang pamakuan. Hindi ako katulad ng mga ibang gumagawa ng lock kasi ako, meron akong mga nakitang gumagawa ng lock, mga kalapatids. Ang pinaka-frame nila, isa lang nakalagay sa gitna, tapos isang long span lang yung nakalagay. Siyempre matigas yun, kung sa matigas, long span yung nakalagay eh. Pero pag tinulak mo yun, sure ball, mayuhihupi lang yun. Hindi ka tulad ng ganito, kahit itulak mo, ikaw ang matutulak. So ito mga kalapatids, yung likod, papakita ko sa inyo. Ito pala mga kalapatids, Roberto, ayan. Hindi ko na ganong nilakihan yung louver at nilagyan ko siya ng ano rito, nasuro sa may ilalim. Para yung balahibo, hindi ganong babagsak o hindi ganong aangat. Para dito pa lang, na tawag dito, naipigilan niya yung balahibo para doon lang babagsak sa may ilalim. Yan mga kalapatids. So. Tapos itong loob ng ito mga kalapatids, meron ng dating loob yung may-ari dito. So hindi natapos. Siguro hindi marunong yung gumagawa, marunong lang siya mag-welding o magsukat, pero hindi siya related sa paggawa ng loob. Meron kasi mga kalapatids sa mga welder, marunong silang magtrabaho, marunong mag-welding, marunong mag-layout, pero mahihirapan silang gumawa ng look dahil hindi nila trabaho. Pero siguro kung mga ilang beses silang gagawa, baka matutunan ano nilang gumawa kasi magkaiba yung gawa sa mga steel process, sa mga gate o etc. Iba ang paggawa ng look mga kalapatids. So ito nga pala kalapatids, dati meron siya rito. Inabutan ko na meron na frame at saka paa. Okay, dati yung lock, full screen lang. Ngayon, ang nangyari ngayon, ang diniliver ko na lang dito is in-off na lang, wala na paa. Pinatong ko na lang dito, bago tinibayan ko na lang. So ito nga, nilagyan ko ng louvers, tapos dito sa merong left side, meron din louvers mga kalapatids.
So ngayon mga kalapatid, so may lugar. So. Yan, dito sa may ano kabila. Ayan, yung sa may, yan mga kalapatid. So, ayan. So, tapos mga kalapatid, ano, gusto sana niyang magkaroon ng waiting area rito sa may gilid. Ano sabi ko sa kanya, huli na nung sinabi niya sa akin. Pero kung kagad niya nasabi sa akin na gusto pala niya magkaroon ng waiting area rito sa mayroong gilid, sana yung flooring ng loob niya, binabahan ko na. Ginawa ko na sana ng 16 feet para nagkaroon siya ng aviary. So meron siyang tinuro sa akin dito sa may lugar nila na kung pwede raw nagayahin ko na yung kasing terrace, merong bubong. Ayun mga kalapatid, so kung nakikita ninyo yon, yung bahay na kulay dilaw na yan, ayan, yung kwarto nila, nilagyan nila ng hulog sa merong harapan. Ganun ang gusto niyang ipalagay sa akin dito sa yero. So ngayon mga kalapatids, marami siyang scrap dito na tubo. Hindi ko na siya pinabili ng bagong tubo. So pinagdugsong-dugsong ko na lang mga kalapatids. Ayan o, nilagyan ko na lang ng tubong D1. So ito na nga yung kinalabasan. Yan mga kalapatids. So ito na yung gusto niyang mangyari. So dito na yung magiging waiting area niya. And then yung mga noble cage niya na to, so dito maililipat yan. Kaya ito, sa pagbalik ko dito mga kalapatids, mga next week, isisigit ko ito ng isang araw kasi nga nag-order siya ng bubong. So made to order daw, wala daw stock yung hardware. So ang sabi ko sa kanya, next week babalik ako, ilalagay ko yung bubong para hindi siya nabibila dito pag nag-aantay. So meron pa pala mga kalapatids, ito pala yung dating niyang loft. Papakita ko sa inyo. Ito yung dating niyang loft mga kalapatids. Ayan ha, ito yung loft niya. So ano siguro, dahil marami na yung ibon niya, at saka parang kahit naman ako, hindi ako nagagandahan sa loob na to. Biruin mo, naglalabang ka, umuulan, umaaraw, yung kulungan ganito. Pero hindi mo naman masasabi sa akin yung ibon. Pag-iimang ang ibon, kahit ganito yung kulungan, kung malakas ang ibon, hindi basta-basta tatamaan ng sakit. So ito nga, at napalitan na namin, ayan, ginawa ko silang bago. And then mga kalapatid, dito sa bubong nila na to, meron silang daanan papunta dito. Yun nga, noong una kong punta dito, hindi ko naman napansin yung daanan na to. Ngayon, nung nagpunta na nga ako dito ng Monday ba or Wednesday. So nagpunta na ako dito, napansin ko yung daanan nila. Pagka daw umuulan, tinanong ko siya, pumapasok daw yung tubig, tumatama raw doon sa may tubo. Kasi mga kalapatids, hindi naman ganito yung daanan nila dati papunta rito sa taas mga kalapatids. So ito, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, i-repair ko. Wala tayong pag-uusapan, hindi ako magpapabayad sa'yo, magmamagandang loob ako sa'yo. Ayaw ko lang nung nahihirapan ko sumasampa rito, pati yung kapatid niya, o sino man yung sa pamilya niya na pupunta rito. Kasi nakikita ko mga kalapatids, hindi naman ganito. Napakababa lang na ganyan. So meron pa silang tendency masugatan sa yero. So nagmagandang loob ako, sabi ko sa kanya, sige, pag natapos ko yung kulungan na to, gagawin ko yan kahit walang bayad. Tsaka nga ito mga kalapatids, sabi ko sa kanya, kahit hindi na niya ako bayaran dito, wala namang problema sa akin. Ang importante sa akin, yung pakikisama ng kapwa sa bawat isa. Yan ang gusto ko mga kalapatids. So ito pala mga kalapatids. So, ito ngayon, pwede pa niyang stakan ng mga pagkain ng kalapati. Makikita nyo sa vlog ko mga kalapatids kung ano ang itsura nito dati at ano nang itsura niya ngayon. Yan. Ayan, dati kasi mga kalapatids, yung pintuan nito, ito lang. Ngayon, pag sinaradong ganun mga kalapatids, hanggang dito siya. Ayan. So nakatakip lang na ganyan. So ito mga kalapatids, ano yan, nakatayong ganyan. Kaya pagka umakyat sila, medyo may hirapan sila sa pagsampa. Ayan. So yun nga, ang sabi ko nga sa kanya, pag ito ginawa ko to, pag inayos ko to, ito nga, naayos ko na, pwede pa niya paglagyan ng mga gamit niya ng pagkain ng kalapati. So yung bubungan na to mga kalapatids, papalitan pa yan kasi nga nag-order pa lang siya. Kaya temporary nilagay yan, baka mamaya di masasabing parang biglang umulan. Kaya mababa pa dito sa loob. So ngayon, ang pinoproblema nila dati na laging babad dito sa loob ng bahay nila, ngayon nasolusyonan ko na mga kalapatids. Ito, nagawa ko na. Ayan o. Isang araw ko din ginawa ito mga kalapatids. Ayan o, mga kalapatids o. Oh. Mga ano lang, simple lang. Yung mga mayroong stock, ayan, magkakaroon ng idea sa akin, simpleng gawa lang mo.
Hindi na kailangan gumastos ng malaki. Gumastos lang siya rito sa paggawa nito. 3 tubular, tsaka 3 plain sheet lang ang ginamit namin dito, tsaka isang yero. Ayan. So ito yung side niya, oh. Ayan mga kalapatids. Okay na. Natawa na yung kapatid niya, tsaka yung tatay niya. Sabi niya, okay daw. Dito sa ginawa ko na to mga kalapatids, kahit hindi ako bayaran ng customer ko, okay lang kasi binibigyan nila ako ng pagkain sa tanghali at saka hapunan. Hindi big deal sa akin yung pera. Hindi naman ako katulad ng mga ibang nangungontrata ng loob na nakapag-aabutan nung nagpagawa ng loob o merong ipinapagawa, sasabihin niya agad, boss, baka pwedeng bayaran mo ko. Pero kung additional na pinagawa. Ako, hindi ako ganun. Hindi ako katulad ng ibang mga gumagawa ng loob na nagkakandara pa sa binabayad nung nagpagawa. Although, kailangan naman bayaran, pero kasi ako hindi ako ganun. Hindi ako nagpapabayad doon sa serbisyo ko kung kinakailangan, bilang pakikisama ko na lang yung katulad ng ginawa ko ano. Kasi mas lalong dumarami yung kaibigan ko kapag ako mismo nagkukusang loob na merong ginagawa na kahit hindi nila pinapagawa. Yun ang gusto ko, maraming kaibigan, ayoko ng maraming kaaway. Mga kalapatids, pasensya na nga pala kayo kung hindi ko binipidyo yung sa tuwing gumagawa ako ng loob kung saan man lugar, kasi hindi ko nga may video dahil nga hindi ako makakapag-focus o madidistract ako kung merong kamerang nakatutok sa akin. Mas gusto ko kasi yung pag meron akong natapos o kaya yung malaki rin na accomplish ko, yung pinopost-post ko na lang sa Facebook, mas gusto ko yung ganun. Ayaw ko yung meron akong binibidyo kasi nga habang nagpuputol ako o habang nag-grinder ako, hindi ko maiiwasan na hindi ako mapatingin. Ilang beses na kasi ako na-disgrasya sa grinder na iniiwasan ko. Kaya pasensya na lang kayo kung naipopost ko to pagkatapos na. Hindi talaga ako nagpo-post ng o lagi nagbibideo ng gano'n. Tsaka nga pala, doon nga pala sa nagsasabi na tinitipid ko yung materyales sa paggawa ng loob, nagkakamali ka. Kasi alam mo kung bakit. Hindi ako ang namimili ng materyales ng loob. Ang namimili ng materyales yung customer ko. Kasi ang pinag-uusapan lang namin dito sa trabaho, yung labor lang, hindi labor materials. Diyan ka nagkakamali. Tsaka sana naman, bago mo ba po na yung sinasabi mong nagtitipid ako ng materyales, alamin mo munang mabuti. Huwag mo ko sinisiraan sa iba. Alam mo ba kung bakit? Mas malaking kasiraan sa'yo ang paninira mo sa kapwa mo. At saka, alam mo, kung ako sa'yo, kung wala kang maganda sasabihin, huwag ka na lang sanang magsalita doon sa taong nagsabi sa akin ng gano'n na nasisiraan mo ako. Pero good luck na lang sa'yo. At least nalaman ko na ganyan pala yung sinasabi mo, kakilala pa naman kita. Hindi na kita papatulan. O good luck sa'yo. Galingan mo na lang sa pagtitinda o sa paglalaro mo sa bilang pagkakalapati. Mga kalapatid, sa mga hindi nakakaalam sa ginagawa ko, maliit man o malaki na loob ang ginagawa ko mga kalapatids, collapsible yan mga kalapatids. Hindi ako gumagawa ng pigs kasi mga kalapatids, mas matibay ang pigs kaysa sa collapsible na loob. Kasi pagka collapsible na loob mga kalapatids, ang magiging poste yan is magiging dalawa yan. Kasi pagka nakatayo na yung mga kalapatids, itatapal mo na naman yung isang right side at saka yung isang back or front or left side or right side. Magiging dalawang poste yan mga kalapatids. Marami kong malalaking loob na ginagawa mga kalapatids. Meron palang hindi nakakaalam na akala niya o akala nila na hindi ako gumagawa ng collapsible na loob. Saka mga kalapatids, kung napapansin ninyo, puro malalaki yung mga ginagawa ko kasi puro malalaki yung mga loob na nagpapagawa sa akin. Puro malalaki yung mga pinapagawa nila sa akin. Pero gumagawa ako ng maliliit. Yung sa maliliit mga kalapatids, mas mura. Yung sa ginagawa ko, halos labor ko lang ang babayaran ko. Hindi kasi ako gumagawa mga kalapatids ng ready-made eh. Kung ano ipapagawa mo sa akin at kung ano yung mapag-uusapan natin na presyo, pwedeng materyales lang, bago labor lang babayaran mo sa akin. Hindi kita titipirin sa materyales. Kahit labor material ko pa yan mga kalapatids, hindi kita titipirin sa materyales. Sisiguraduhin ko sa iyo marami akong brace na ilalagay side, sa gitna o ano pa man. Hindi ako mahilig magtipid sa loob kung gastos mo lang din ang pag-uusapan natin mga kapatids. Kaya kung gusto niyo magpagawa sa akin ng maliit na loob, mag-inquire lang kayo sa akin. Ang pinag-uusapan natin dito, yung
tibay nung loob pag sinandalan mo at pag ginapakan mo sa bubong, mga kalapatids. Marami kasi ako nakitang gumagawa ng loob, mga kalapatids. Collapsible nga ang ginagawa nila. Meron ako nakita, mga kalapatids, ang ginagawa niya 4x5 na loob. Ang nilagay lang niyang poste, 3 lang, right and left, isang poste kabilaan, tsaka isa lang sa gitna, mga kalapatids, tsaka isa lang naka-diagonal na brace lang. Masyado nilang tinitipid. Kaya yun sa akin, mga kalapatids, kung nakikita ninyo, bira lang ako mag-post ng naka-skeleton na loob. Kasi ako kasi gusto ko yung madali ang trabaho, tsaka hindi ako kumukuha ng mga helper ko. Kasi iniiwasan ko doon yung aksidente. Baka mamaya pero ma-aksidente, so madadoble gastos ko lang. So cargo de bobo ko pa yun. Ayoko naman ganun, mga kalapatids. Basta lagi nyo lang tatandaan, mga kalapatids, pagka nag-PM kayo sa akin at hindi ako nag-reply kagad, ibig sabihin busy si Aguilos, re-replyan ko rin kayo, mga kalapatids. Maraming salamat pala ulit sa inyo. Nagpapasalamat pala ako kay Boss Bonifacio Jose sa magandang pagtanggap sa akin dito, sa pagbigay sa akin ng pagkain. Kung ano man yung magandang pakikitungo mo sa akin, nakita mo naman kung paano ko sukulian. Nakita mo naman na meron ka pinagawa sa akin. Na tulad nga na sinabi ko, kahit hindi mo ako bayaran, ay okay lang. Shoutout nga pala sa family Austria, kay Boss Ray. Ano yan, bagong puncher yan ng Olongapo. At kay Boss Dre, at saka kay Bob Ibon, at saka doon sa asawa ni Boss Ray, at saka kay Boss Dan. Shoutout pala sa iyo, Boss Dan. Magkikita tayo ulit. Pagkatapos ng project ko, papasyalan kita. So mga kalapatids, ito, naka-mission accomplish na naman si Mr. Aguilos ng Kalumpit, Bulacan. Sa mga gusto magpagawa sa akin, huwag lang kayo magsawang mag-PM. Kung matagal man ako makapag-reply sa inyo, ako'y nagpapasensya sa inyo kasi marami kasi akong ginagawa o busy ko. Bibira ko lang buksan ng cellphone ko, binubuksan ko lang pagka libre na ako. Isa ka pala, isa-shoutout ko yung kaibigan ko na si Totoy Diego dyan, tsaka Armsway Group na si Oscar, si Josel, Kevin Diego, at shoutout pala kay Boss Paulo Balbar, Emmanuel Go. Ayan o, sombrero mo yan, Emmanuel Go. Kita mo naman, kahit saan ako gumagawa, lagi kitang kasama yan, Emmanuel Go. Precious Love, GRDL, at Jomar Mamais, shoutout. Maraming pong salamat sa inyong lahat at maraming salamat at nagtitiwala kayo sa akin. Thank you, Mark Aguilos ng Kalumpit, Bulacan, mga kalapatids.